Ang video na to ay ginawa ko para sagutin yung katanungan sa comment section ng isa nating subscriber or viewer. So ang tanong niya ay tungkol sa direct hiring dito sa Japan. Kung totoo daw ba yun? Magandang araw sa inyo lahat. Welcome back sa channel ko. Ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. Kung hindi pa kayo subscribe ay i-click nyo na yung subscribe button at i-click nyo rin yung bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. So yun na nga, sasagutin natin yung katanungan ng isa nating subscriber or viewer sa ating YouTube channel. So ito yung katanungan niya. So nung isang araw lang to, sabi niya, "Hi sir, good eve po. Sir, magtatanong po sana ako kung totoo po ba na may direct hire dyan sa Japan. May ina-applyan po kasi ako na direct hire daw po. Magbabayad daw po ako ng 25,000 pesos para sa processing fee. Farmer din po sana ina-applyan ko. 2 to 3 months daw po malalaman pag makakaalis na po. Maraming salamat po. God bless." So yun guys yung katanungan niya. May ina-applyan daw siya na direct hire daw. Magbabayad daw ng 25,000 pesos. And then, farmer yung ina-applyan niya. And then 2 to 3 months bago makaalis. So yun yung situation. So magbabayad ng 25,000 pesos para sa processing fee. So dito kasi sa Japan guys, mayroong ban yung direct hiring. So hindi lahat ng position or trabaho ay mayroong direct hiring dito sa Japan. Pero hindi naman sa bawal yun totally. Mayroong position na pwedeng ma-exempt sa ban na yun ng direct hire dito sa Japan. And then 25k processing fee. So ako nga, wala akong binayaran na ganun kalaking processing fee 5 years ago nung nag-apply ako. So wala akong binayarang 25,000 na processing fee. And then agency na yon, recruitment agency, wala akong binayaran na ganun kalaki na 25,000 pesos para sa processing fee para lang makapunta dito sa Japan. So ang binayaran ko lang nun, konti lang at hindi yun processing fee. And then dito sa Japan ay wala rin yung tinatawag na placement fee. Walang placement fee dito sa Japan. So nung nabasa ko yung comment na to ay alam ko na hindi to totoo. Or sabihin na nating malamang malaki yung kutob ko na ito ay isang uri ng scam. Kaya mag-ingat tayo sa mga ganitong ina-applyan natin sa Pilipinas, mga agency. Or sinasabi nilang direct hiring, magbabayad lang daw. So walang ganong policy sa Japan na direct hire kasi mahirap yung direct hire dito sa Japan. Medyo stricto sila pagdating sa direct hiring dito sa Japan. Kasi nga, tulad nung sinabi ko, mayroong ban or restriction ng direct hire dito sa Japan. So, chinek ulit yung direct hire tungkol sa direct hire dito sa Japan, yung website ng Polo, Tokyo. So, ito yung sinasabi sa ban or restriction on direct hire. Kasi mayroong administrative order yung DOLE na tungkol nga sa ban or restriction ng direct hire dito sa Japan. Yung direct hire dito sa Japan ay limited lang sa mga member ng diplomatic corps dito sa Japan or yung mga international organizations o kaya yung mga head of states or government officials dito sa Japan. Yun lang yung mga taong pwedeng mag-direct hire mula sa ibang bansa tulad ng Pilipinas. So at least yung government official ay deputy minister. So yung matataas na government officials lang yung pwedeng mag-direct hire ng gusto nilang empleyado. And then may nakalagay din dito na yung ibang company daw or employers na gusto talagang mag-hire ng direct hire. So kailangan nilang mag-submit ng or mag-apply ng exemption. Yung mga small and medium-sized companies ay pwede rin namang mag-apply sa exemption na to.
Pero ang mag-a-apply ay yung mga company na nandito sa Japan. So, kailangan yun ng mga verification process kung talagang legitimate yung company. And then isa pa, yung mga big companies or corporation tsaka yung mga dispatch companies dito sa Japan ay strictly advised na mag-hire via Philippine Recruitment Agency. Yung mga big companies na nandito sa Japan ay kailangan nilang makipag-tandem or makipag-partner sa recruitment agency na nakabase sa Pilipinas. So, yun yung ina-advise ng Polo at saka ng DOLA or POEA sa Pilipinas. Kaya nga mayroon silang ban sa direct hiring. So, kaya sa mga nag-a-apply nating kababayan sa Pilipinas na papunta dito sa Japan ay mag-ingat tayo sa mga direct hire na ino-offer sa atin kasi hindi uso sa Japan yung direct hiring talaga. Kahit noon pa man. Hanggang ngayon. And then, isa pa, dapat mayroong criteria na yung job category or position ay para sa mga highly skilled professionals tulad ng mga manager, supervisor, mga engineer, mga professors. Yun yung mga tinatanggap na position para sa direct hire. And then yung sahod sa ganun ay mas mataas kaysa sa required ng POEA. So mataas dapat yung sahod nun. Hindi tulad ng minimum or required ng POEA na compensation. So, mas mataas dapat yung sahod. And then, yung taong i-hire nila ay dapat at least college graduate and then mayroong adequate expertise or knowledge and work experience related to the job. And then, mayroon ding good credentials. So, yun dapat highly skilled workers yung tinatanggap para sa mga direct hiring kung magtatanggap man ng direct hiring ang Japan. So, yung Polo dito sa Tokyo or yung Philippine Overseas Labor Office dito sa Tokyo ay hindi sila tumatanggap ng mga fees para sa verification process. So, walang fees na matatanggap, walang processing fee na tinatawag. So, ang gagastuhin lang kung mayroon man ay yung mga requirements kasi kailangang i-gather yung mga documents. So, yung mga applicant, ang kailangan lang nilang gastuhan ay yung mga requirements mismo nila. So, wag tayo maglalabas ng mga tinatawag na processing fee, tsaka placement fee kasi walang ganun dito sa Japan. Ang kailangan lang nating gastuhan ay yung mga requirements natin, mga documents na kailangan nating i-gather. Okay. So, yun guys, kaya nakita ko na yung dun sa comment nung isa nating kababayan na farmer daw yung ina-applyan niya. So, hindi siya pasok sa highly skilled professional para masabing pwede siya sa direct hiring. Kasi, yung farmer, isang uri ng blue-collar job ay hindi tinatanggap or nakaban yung direct hire para sa ganong mga types of jobs. So, dapat highly skilled professional yung pwedeng tanggapin or maging exempted sa ban ng direct hire dito sa Japan. Sa mga kababayan natin, sa mga nag-a-apply na gustong mag-abroad, mag-ingat tayo sa mga ina-applyan natin. Dapat, para sure tayo, mag-apply tayo sa mga agency na legitimate. I-verify natin kung license ba sila or mayroon silang valid na license na galing sa POEA. So, mayroon din ako mga link ng ibang videos na pwede nyo panoorin na nasa description yung link sa baba. So, panoorin nyo rin yun guys. So, yun guys, sana nasagot ko yung katanungan ng isa nating kababayan. Sana ay nakatulong yung video na to. Kung bago po kayo dito sa channel ko ay paki-subscribe naman at i-like nyo na rin kung nagustuhan nyo yung video na to. And then, i-share nyo sa ibang mga kakilala nyo para makatulong tayo sa iba nating mga kababayan. Okay guys, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Bye-bye!